Handa na ba kayo sa radar base sa Vermont? Oo, buong taon ko na itong hinihintay, pare. Pero ewan ko kung bakit mga pare. Parang may kakaiba nitong mga araw. Pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Wow! Ano po sa yon? Yo! Ano ba to? 3, bilhin mo na. Nabilhin mo na. Okay na. 2 buwan ako sa Japan. Ganun ako katagal na wala. At saktong-sakto ang pagbalik ko. Dumating na ang tag-init, ang paborito kong panahon. Panahon para magbagal, huminga, at sa huli, bumalik ang buhay sa ritmo na nakasanayan ko. Tulad ng camping, pag-explore, at pagkakaroon ng ilang bagong hilig habang tumatagal. Pero may kakaiba akong naramdaman simula nang makabalik ako. Wow. Ang sarap sa pakiramdam na makabalik dito sa lugar na to, mga pare. Sana naririnig nyo ako. Medyo malakas ang agos ng ilog na yon. Sa tingin ko, ulan ng malakas, pero mahal ko talaga ang lugar na to. Kailangan kong bumalik dito dahil isa ito sa paborito kong puntahan para mag-relax. Alam mo, ang tunog ng ilog ay sobrang ganda talaga. Ang sarap sa pakiramdam na makabalik sa bahay. Sige, nakuha ko na litrato ko. Nakauwi na ako ng mga 2 linggo na yata ngayon. At alam mo, may mga lugar talaga akong gustong balikan at tuklasin ulit tuwing umuwi ako. Anyway, sobrang excited ako. Sa mga susunod na araw, isasama ko sina John at Soup sa isang abandonadong radar base sa Vermont. Buong taon ko itong hinintay dahil tuwing tag-init, gustong-gusto ko mag-camping dito. Isa ito sa pinakamagandang lugar na pwedeng kampingan. Liblib ito. Walang ibang tao na istorbo sa'yo doon at napakaganda ng tanawin. Nasa gitna ka ng kagubatan sa bundok. May mas higit pa ba doon? Sabihin mo. Sino yon? Pagbalik ko rito, isa ito sa mga paborito kong lugar para mag-relax at mag-chill. Alam mo, yung tunog ng ilog ay sobrang ganda. Handa na ba kayo para sa base ng radar sa Vermont? Oo, buong taon ko na itong hinihintay. Iwan ko mga pare, parang may kakaiba nitong mga araw. Pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Di ko alam. Sa tingin ko, okay naman tayo. Oo, narinig ko na mababa ang panganib dito. Sa tingin ko, ayos lang tayo, pero medyo delikado pa rin. Parang tayo lang ang nandoon at walang signal. Sa tingin ko, inisip mo lang yan. Huwag kang magpa-apekto. Kaya natin to. Sige. Alis na tayo bukas. Tara, kunin na natin yon. Kung matagal ka nang nanonood, alam mo na siguro ang lugar na tinutukoy ko. Alam mo, nakuha at naidokumento ko na ang lugar na to noong 2020. Kung bago ka pa lang at di mo pa to nakita, panoorin mo pagkatapos ng video na to. Hindi masama, mainit-init. Matatagpuan sa pinakatuktok ng pinakaliblib na bahagi ng Vermont, sa isang bundok na halos hindi mo mararating, naroon ang mga guho ng isang Cold War radar base. Itinayo ito noong 1954 sa halagang $21 milyong. 2 taong paggawa para makita ng militar ang Soviet bombers bago makarating sa Amerika. Sa loob ng 70 taon, 174 na tao ang tumira dito, nagmamasid sa kalangitan, naghihintay ng pag-atake na hindi kailanman dumating. Pagkatapos, nung 1963, basta na lang nilisan ng Air Force. Lipas na ang teknolohiya noon. Tahimik ang bundok. Ngunit simula noon, may mga kakaibang nangyari. Noong 1961, may nakita raw lumulutang sa ibabaw ng mga bundok sa loob ng 18 minuto. Pagkatapos, isang taong naka-snowmobile ang natagpuang patay at isang lalaking nahulog mula sa lumang radar tower na pinaniniwala ang itinulak. Ngayon, kinakalawang na ang mga tore. Gumuhuna ang mga sahig habang unti-unting binabawi ng kagubatan ang lahat. Kahit may madilim na nakaraan, takbuhan pa rin ito ng mga gustong makipagsapalaran.
Pagkakataon nito maglakbay, naiilan lang ang nakakaranas. Bukas na kami ng mga kaibigan ko aalis. Excited na ako mga tol. Handa na kami at naka-empake para sa camping trip sa Radar Base sa Vermont. Mahaba pa ang biyahe. 4 na oras pa naming lalakbayin. Inasahan kong magbago ang nararamdaman ko ngayon pero hindi nangyari. Sa halip, mas lumala pa ang kaba ko. Mas malakas na ngayon ang kutob ko kaysa dati. Buisit, na-stuck pa ang kotse dito. Parang lalo pang lumala ang nararamdaman ko. Ang weird makita ang kotse na iniwan ng ganito. Sa itsura, mukhang kamakailan lang ito nangyari. Kaya pala ganito nangyari pare. Ayos ah. Sira na talaga ang mga gulong. Sigurado ako ang axle ang problema. Alam mo, mukhang ganun niya. Baluktot na. Grabe. Akala mo ba kalsada ang sanay nito? Sana lang hindi mangyari sa atin to. Tingnan mo rin sa loob. Ganyan ang itsura sa loob. Wala na talaga. Kinuha nilang lahat. Di ko mabuksan ang kotse. Pare, may mga abandonadong gusali dito. Wow, sa tingin ko, ito yung mga barracks. So dito sila tumira para sa lugar na to. Oo, tulad ng ibang sundalo. Dito sila nakatira. Tingnan natin. Tingnan natin. 3 asyano sa lugar na to, pare. Alam ko, ano bang ginagawa natin bro? Hindi natin teritoryo to. Dapat sa Chinese restaurant na lang tayo. Parang sa mga pelikula. Oo, totoo yan. Nakakita kami ng mga bala, mga tol, kasi siguro ginagawang shooting range ito ng mga taga rito. Pinapaputukan nila yung pader doon. Pare, Madaldal sila. Papasok na ako, inilagay ko lang pa ako. pare, sinira nila itong pinto. Tingnan mo yung laki ng mga butas na yan. Sa tingin ko, gawa yan ng shotgun. Nandito si Soup. Nagpapahinga lang siya. Kumukuha yata ng litrato si John. Ang daming bala pare. Lahat ng ito, bala ng shotgun. Tinitingnan ko. Pare, parang may mga 10 nito rito. Sariwa ang amoy. May nagpaputok dito. Mas marami pang gusali dito. Nakapunta na ako rito dati pero hindi pa nakakapunta rito ang mga kaibigan ko. Kaya, alam mo, kaya kami nandito. Sinabi ko sa kanila na maganda ang lugar na to. Nagugustuhan mo ba? Ang astig talaga nito, bro. Pare, hintayin mo makarating sa mismong radar base. Ganito mo malalaman na may moose sa paligid. Iyan ay tay ng moose mga pare. Tay ng moose. At sila marahil ang isa sa mga pinakamapanganib na hayop. Oo, kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating mag-ingat sa mga moose. Medyo kinakabahan ako mga pare. Ibig kong sabihin, nakakita tayo ng bala. Ngayon naman, nakakita tayo ng tay ng moose. Di ko na alam kung ano mas malala. Ano yan, tol? Hindi ko alam. Ay naku. Mas maraming bala. Mga gusali. Oo, parang food court itong lugar na to. Medyo madilim dito. Malamang para ito sa pagkain. Dito sigurado sila kumakain. Ang medyo kakaibang bagay dito, parang kantina ito. Noon panahong yon, oo, dito lang sila kumakain. May narinig kaming putok ng baril habang papunta kami sa sasakyan. Alam mo, gusto naming samantalahin ang liwanag ng araw para makarating sa radar. Bilisan na lang natin at makarating agad sa radar bus bago lumubog ang araw.
Grabe. Sobrang grabe nito. Ayos. Sana nagsuot ako ng sweater. Amuyin mo yan. Amuyin mo ang hangin. Amoy Pino. Matamis na amoy ng Pino. Amoy na amoy pino. Wow, pare. Ito na yon. Ah, pare. Mabait siya. Ayos. Cookies. Walang gatas. Walang gatas. Ayos pa naman ito. Sa wakas, nakarating kami ng walang aberya. Pero ang interesante, may sasakyan dito. At base sa tunog, parang may tao o may mga tao sa tore. Kaya nag-imbestiga kami para malaman kung may iba pang tao dito. Oo, grabe ito. Sa tingin ko, aayat kami dito. Mukhang ito ang pinakamataas na tore dito. Maraming graffiti dito, halatang puntahan ng mga taga rito. Sa palagay ko, may nakita akong 2 taga rito na nagpapapahinga sa itaas. Sinong may alam? Baka nagkakamping sila dito. Pero tara, aktsa tayo. Ito ang pasukan. Ooh. Mag-ingat tayo sa paglakad. Medyo maalog ang ilang baitang dito. Wow, may ilang palapag pala. Pare, ito na ang zombie fortress natin. Magagandang bintana. Nagtataka ako kung gaano kaligtas ang mga palapag na to. Kailangan mag-ingat. Kita nyo naman, medyo binabaha dito sa loob. May tumutulong tubig kahit saan. Ganito na to sa loob ng maraming taon mga pare. Matagal nang inabandona ang lugar na to. Wow! Ang kakaiba ng mga bintana dito. Maganda ang tanawin. Alam mo, kahit may fog, ang ganda pa rin dito sa taas. Sakto lang kapal ng fog kaya kita pa rin ang tanawin. Nagmumukhang malabo at parang panaginip ang lugar. Parang hindi totoo ang lahat ngayon. Ito na siguro ang paborito kong abandonadong lugar sa Amerika. Aakyat pa tayo, ang dumi dito. Iniisip din namin na baka pwede kaming mag-camp sa loob ng isa sa mga gusaling to. Pero gaya na nakikita mo, sobrang basa at sobrang dumi. Siguro mas okay na sa labas na lang kami mag-camp. Gusto ko sana gawin ito sa loob. Oh, ganito rin ang palapag na ito. Wala namang bintana eh. Sa wakas, nakarating na rin kami sa pinakahuling palapag at ang nakakagulat, kami lang ang nandito. Siguro yung narinig ko kanina, hangin lang talaga yon. Parang ito yung unang beses ko talagang gawin to. Diyos ko, ayoko na. Oo, kailangan mong umakyat sa hagdang ito. Ay, hindi talaga pwede. Matibay naman ito. Gawin na natin. Matagal na rin mula nang huli akong umakyat dito. Gagawin ko kung ikaw din. Grabe pare, mas matapang ako nun. Anong kalokohan to? Walang tapang dito. Bro, may kulang din ditong isa. Oo, may bata na namatay dito ilang taon na ang nakalipas. Oo, nahulog siya. Nakakalungkot. Pear. Uy, John! Uy, anong balita mga pare? Busta? Anong ginagawa mo dyan sa baba? Nagpapahinga lang pare. Nakakatakot umakyat sa taas. Pare, kailangan mo lang talagang subukan. Sige. At naalala ko, may isa pang hagdan dito. Mas ligtas yon. So tingin ko, kaya natin to. Oo, mukhang ayos naman. Oo, ito. Mas maganda talaga. Bulag ito pare. Grabe ito, tol. Grabe talaga. Diyos ko, akala ko akyat ako sa kabila. Pero ginawa ko nga. Talaga? Inakyat mo yung hagdan na yun? Ako si Dud. Baliw ka talaga, tol. Tol, magaan lang ako. Hindi ko na kailangan mag-alala dyan. Oo, pero baka lipa rin ka ng hangin. Wala kaming nakita ibang tao sa taas. Pero may naiwan na abandonadong tent sa tuktok. Isa na namang kakaibang nakita namin.
Pagkatapos naming maglagi sa tuktok, nagdesisyon kaming bumaba at ihanda ang campsite. Sinindihan nila ang apoy ng todo. Lumubog na ang araw sa likod ng makapal na hamog at nagsisimula na akong ginawin. Pero mas mahalaga, ang mga ebidensyeng nakuha namin hanggang ngayon tulad ng iniwang kotse, mga bala at ngayon ay isang tent na iniwan parang masyadong kakaiba lahat. Kaya't naging alerto ako. Nasa akin na ang mga susi, meron na tayo. Sa ngayon, inaayos ko lang ang Starlink. Aminin ko, bukod sa pagiging praning, gusto ko lang magsaya kasama ang mga kaibigan ko at hindi kami matalo ng takot. Itong camping trip ay pinlano pa simula umpisa ng taon at ayokong masira ito. Ganito ang itsura sa loob ng maganda naming tent. Tent ni Soup. Baka kailangan ko ring bumili ng ganito. Ang ganda talaga. At meron pa kami nito. Para dito tayo maghuhubad ng sapatos at hindi makapasok ang dumi sa loob. Ibig ko sabihin pare, kaya natin to. Better, di ba? Maganda ito. Mas maganda ang cushion nito. Oh, okay lang ang cushion. Ihagis mo na, nandyan tayong lahat, magiging sobrang komportable at mainit. Wow, tingnan mo to. Napulupupot tayo sa ilaw. Oh. Ganito ang itsura nito. Mas madaling mahanap ang daan kapag madilim. Pare, parang nakabitin na lang sa isang sinulid. Sa tingin ko, ayos ka naman, Steve Ronan. Sa tingin ko, ayos ka naman. Sige. Ayos, nagluluto tayo. May sabaw, hinihiwa ang ilang gulay. Alam mo na, nagluluto ng sabaw. Alam mo, hindi lang puro karne ang pwede natin kainin. Kailangan balansehin. Mga adulto na tayo ngayon. Mga adulto na tayo, kailangan natin ng nutrisyon. Kung wala ito, ano silbi ng pagkain? Alam ko. Alam mo, gusto ito ng mga Italyano. Wow, olive oil. And olive oil. Medyo mahyan. Lulutuin ba talaga natin to? Ilalagay lang natin dito. Ooh. Usukan natin lahat. Bro. Gusto ko yan. Ngayon ko lang naisip yon. Tinulungan mo ako. Ayos na ayos yan, ayos na ayos. Tol. May kakaiba talaga sa pagluluto ng steak sa kalikasan. Iba talaga ang sariwang hangin, ang apoy, ang usok. Lalong sumasarap ang lasa nito. Hindi talaga ako mahilig uminom, pero minsan, para sa espesyal na okasyon, gumagawa ako ng exception. Ang lakas ng sibuyas. Ang tapang ng bagay na yan. At okay yun. Grabe, ang dami nito, tol. Nasa lalamunan ko yun. Sige mga tol, nasa likod ko ang ating kampo. Sobrang saya namin habang nagluluto, kumakain at nagre-relax lang. Isa ito sa pinakamasayang karanasan ko. Di ako mahilig mag-camping pero dahil dito, gusto ko pang mag-camping ng mas madalas. Hulaan nyo, may grand finale pa mamayang gabi. Ipapapita ko sa inyo ang nakuha ko. Ito ang meron tayo ngayon, may mga paputok tayo. Medyo kinakabahan ako, di ko itatanggi. Unang beses ko kasing magpaputok ng paputok. Hindi ito basta-bastang paputok. Takbo na! Bilis! Tulong! Okay. Oh. Jesus. Tulong!
Handa na akong matulog. Handa na akong managinip. Magbibilang ng tupa? Ooh. Sige, mahaba rin ang gabi natin. Nagpuya tayo hanggang 3:00 ng umaga. Kaya parang sumisikat na ang araw ngayon. Ganon kami katagal nagpuyat. Pero matutulog na kami mga tol. Kita-kits ulit mamaya. Kita-kits sa umaga. O mamaya na rin siguro. Peace! Nagising ako pagkasikat ng araw matapos ang ilang oras. Maswerte ako dahil ang taya ng panahon ay nagsabi na magkakaroon ng ulap at ulan. Siguro may nagbabantay sa akin. Dapat ay pauwi na rin kami sa oras na ito. Pero sa halip, nagpasya kaming gugulin ang halos buong araw dito sa taas at magpaaraw. Pero nanayag ang aking kuryosidad. Gusto ko pang mag-ikot at tuklasin ang paligid at kahit ngayon, pakiramdam ko ay may kung anong nagmamasid sa dilim. Tatabi lang ito ng kampo namin. Mukhang parang isang hangar ito. Baka para sa mga sasakyan, pero di ako sigurado kung ano kaya ito noon. Baka dati, itong isang uri ng pool. O baka, ewan, para may kinalaman sa tubo or plumbing. May mga nakamamatay na patibong dito. Madali kang mahulog dito. Kung di ka mag-iingat, kung alam mo kung anong klaseng mga kwarto. Ang ginagamit doon sa ibaba. Mag-iwan ng komento sa ibaba. At meron kong parang generator na bagay dito. Sobrang kalawangin na. Baka ito ang kumukontrol noon sa bentilasyon na yung naiisip ko. Mas malinaw talaga ngayon ngayong umaga kumpara kahapon nung una tayong dumating dito. Mas kita na ngayon ang mga gusali. Yung iba hindi ko alam na nandito pala. At in-explore natin ang gusaling ito kagabi. Sa tingin ko, mas maganda ang tanawin mula sa taas ngayon. Sige, tingnan natin. Akyat tayo agad. Ganito ang itsura nito sa araw. Yo! Ay, taragis. Malapit ng paliparin ni John ang drone niya. Oo, aminin ko, naging medyo matapang ako sa drone shot na to. Hindi ko ito nire-rekomenda subukan na kahit sino, pero kahit papaano, may nakuha akong astig na kuha. Napansin ko rin na wala na ang tolda. Baka may tao na pala dito sa itaas buong oras, nagtatago lang sila kaya hindi natin napansin kagabi. Kaya akyatin natin ang hagdan doon sa gilid. At grabe, mas maganda ngayon kaysa kahapon mga tol. Walang hamog o ulap, kaya kita ang buong tanawin dito. Sarap ko, literal na Canada yan. Di pa ako nakakapunta ng Canada pero gusto ko talaga makarating doon balang araw. Abot lang ng abot ng milya-milya. Na-imagine ko lang yung mga hayop na gumagala dito. Tulad ng mga oso, mga usa, mga moose. Nakakamangha talaga. At ang hangin, ang sarap. Anong gandang araw nito? Nakakabaliw, ayon sa forecast, uulan daw buong araw. At ito na ang pinakamagandang panahon na naranasan natin ngayong linggo. Kaya salamat Diyos sa pagbibigay sa amin ng magandang araw na ito ngayon. Woohoo! Buhay na buhay ako ngayon. Siguro dahil kakakyat ko lang sa hagdang yon na medyo delikado. Hindi ko ito nire-rekomenda sa iba. Pero ramdam ko matibay talaga siya. May isang bagay na dapat pag-ingatan dito sa taas kung gusto mong pumunta sa radar base. Pakiusap lang. At kung akyat ka man sa tore na ito o kung akyat ka man dito, mag-ingat ka lang sa mga butas sa lupa. At saka may isang bata. Namatay siya dahil natapakan ng marupok na kahoy dito. Kita mo, may mga bahagi ng bumagsak at pwedeng mabali ito kapag tinapakan.
kaya huwag tapakan ng mga kahoy na ito. Sana may karatula rito. Kung may dala lang ako, magsusulat ako ng babala na huwag tapakan dahil delikado. Kasi hindi mo talaga alam. Baka may batang hindi talaga alam yon. Grabe ang araw na yan. Iniisip namin na baka oras na para umuwi. Pero habang pababa ako at nag-explore pa ng kaunti, may nakita akong kakaiba sa gubat. Doon ko nalaman kung may problema kami. Sandali, mga larawan ito ng Raider Base. Ako ba yan? At mula sa sandaling ito, alam kong may nagmamasid sa akin. Ako talaga yan sa kampo. Hello? Siguradong may nagmamanman sa atin. Dapat silang masabihan. Wait, ayos ka lang ba? Anong nangyari? May nakita ako sa gubat pero kailangan na nating mag-empake at umalis dito. Sure ka ba? Naalala mo yung lalaking sabi ko na parang sumusunod sa akin. Parang andito siya ngayon. Nakita ko yung mga litrato natin. Ang weird talaga pare. Kailangan na nating umalis. Mag-empake na tayo. Kailangan nating makaalis. Trunk! Ang trunk! Dumidilim na mga pare. Sobrang dumidilim na talaga. Tara, umalis na tayo dito. Ang real talaga, oo. Sino gagawa ng ganon? Tayo lang naman nandito. Nakita ko talaga yung mga litrato natin na kinunan. Grabe. Sinong putong inang yan? Ano ba yan? Pare, dumaan ka na. Diyos ko? Bilisan mo. Diyos ko. Sige, kanan, sige. Kainin. Kanan. Bakit ako sinusundan? Salamat sa pagsubaybay hanggang dito. Naging kakaiba ang mga bagay sa huli, pero mas kakaiba pa ito. Pag-uwi ko at tinignan ng mga footage, yung lalaking sumusunod sa amin, halos kamukha niya yung killer sa bagong Netflix game, Unhinged. Sinuwerte ako at nakaligtas ng buo. Ikaw naman ang susubok ng swerte mo. Unhinged. Laruin na ngayon sa Netflix. Yeah.